sa mundong ito. Upang ang karunungan at kaalamang mula sa Ama na binahagi sa Espiritu ay may bahagi sa mga walang kaalaman, walang kamalayan. Subalit paanong masisigurado na Espiritong totoo at tapat na Espiritu Santo? Doon sa makikita sa kapwa ninyo kung paano ang salita niya'y nagagawa niya rin pagtibayin sa sarili niya. Kapag sinabi niyang, patawarin mo siya, ako rin nagpatawad. Sapagkat ginawa mo yaon dahil natanggap mo. Tulad ng Kristo, kaya't naibahagi, magpatawad kayo sapagkat mismo nagpatawad sa sarili. Mga minamahal, ang lahat ng binabahagi sa inyo ay hindi ninyo mababatid kung hindi pa ninyo matatanggap. Subalit, tanging Ama lamang na sinasambit at pinaliliwanag sa inyong lahat kung sino siya at ano siya, ang siyang inyong dapat tanggapin, maunawaan niyong lahat ang dapat niyong maunawaan. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Habang ako po ay naroroon, hindi ko po matutulan rin. Ang atas ay magulat ka anak, magulat ka sa sarili mo. Na kung papaano sinasambit ng bibig mo, niluluwal ko ito para sa kapwa mo, subalit di mo man batid pagkatapos ng gawain nyo'y pinakikinggan mo ito, di bagat nililimi mo at pinakikinggan mong mabuti nang maunawaan mo rin tulad ng pangunawa nilang ibinahagi kung hinanap nila'y ako. Kaya't napapadama ko sa iyo ang pawang katotohanan sapagkat dinama mo at kinilala mong salita ko. Buhay ba ang Ama? Totoong-totoo po. Paano mo nga masasabi sa kapwa mo magpakatapat ka kung hindi ka naman tapat? Kaya kailangan pala, gawin mo munang matapat ang sarili mo para masabi mo sa kapwa mo, maging tapat ka. Dahil ikaw nasabi mo yaon, naging tapat ka. At yung hindi tapat na pinagsasabihan mo, hindi makatatanggap sa iyo sapagkat hindi niya panadama ang katapatang sinasabi mong maging matapat ka. Ngunit kapag pares na kayong naging matapat, at ginawa niya yung katapatan na sinabi mo bagamat hindi niya pa yun ginawa, nung sinabi mo sa kanya at naunawaan niya yung ginawa niya, isa na rin siyang mag-aayag at magsasabi na masarap pala ang maging matapat. Kaya't sa pamamagitan ng mga tumatanggap na nakakaunawa at sinasabuhay, dumadami ngayon ang mga anak ng Ama na nagsasalita ng mga aral at salita niya na totoong nakakilala sa Kanya. Kaya't yung mga totoong nakakilala sa Kanya at nakadama, na isisiwalat nila ang nais niya. Yaon pala ang ibig sabihin na kapag tumanggap ka na, maunawaan mo ng aral ko at salita sa iyo. Sapagkat kapag naisabuhay mo, mararamdaman mo'y ako. Buhay ba ang Ama? At kung halimbawa hindi mo naman dinanas ang nagkasakit kang tulad sa kapwa mo at dumaing siya sa iyo, ngunit matibay ang pananalig at pananampalataya mo, hindi mo man siya masabihang, manalig ka, dinanas ko yan. Wala ka mang sasabihin sa kanya na dinanas mo yaon sapagkat hindi mo pa dinaranas, yaon lamang pagtitibay at pananalig mong ginagawa mo sa sarili mo na may babahagi mo sa kapwa mo kung paano kayo nagtibay nanalig na ng palataya, 100 pa rin para mayulat mo ang kapwa mo sa pananampalatayang totoo. Sapagkat hindi naman kailangang magka-cancer ka muna para masabi mo sa kapwa mo, magtibay ka. Hindi naman kailangang masabi mo sa kapwa mo, nang naputulan siya ng kamay, maputol din ang sa iyo. Kundi, kung tunay ang pananalig at pananampalataya mo, di man naganap sa iyon. Kung alam mo ang lahat
ng paniniwala mo at pagtitiwala'y natanggap mo dahil sa matapat mong pagtitiwala, magagawa mo na rin sabihin sa kapwa mo, magtiwala ka lang. Sa akin naganap ang paniniwala ko dahil naging tapat ako sa pananampalataya ko. Kaya't kailangan pala maramdaman mo ang katapatan at pananalig mo'y maging totoo upang masabi mo rin sa kapwa mo, maging tapat ka. Sapagkat naging tapat ka sa pananalig at pananampalataya mo. Kaya masasabi mo sa kapwa mo, magtibay ka. Sapagkat magkaiba man tayo ng pinagdaraanan, hindi man parehas ang ating sinusuong na laban, ngunit may pinatotohanan ng Ama sa akin na siya'y buhay, na sa aking buhay ay kumilos na siya nang ako ay dumanas ng gipit. Inilagay niya ako sa maluwa. Nang ako ay dumanas na maghirap ang loob, pinagaan niya ang aking dibdib. Nang maghirap ang aking pag-iisip kung paano ang aking gagawin, wala akong pinanindigan kundi ang kanyang salita at aral, naganap sa akin ang kanyang salita. Kaya kung paano naganap ito sa akin, gawin mo rin ang tapat mong pananalig at pananampalatayang tulad ng sa akin. Magkaiba man tayo ng dinaranas sa buhay, kapwa parehas niya tayong isasadyad. Sapagkat ikaw, ako, tayong lahat, mahal tayo ng Ama. Di bagat gayon ang masasambit nyo? Kung tuwiran niyang naranasan nyo na ang magpakatotoo, tapat sa pananampalataya. Sapagkat sa pagtitiwala ninyo, may naganap sa buhay nyo na hindi ninyo kamukat-mukat man lamang na ito'y mangyayari. Nang dahil pinakita ng Ama ang pananampalataya, ini totoo. Nang naganap sa iyo ang hiwaga, masasabi mo na rin sa kapwa mo, manalig ka, mahiwaga ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal ko, kaya't naiulat ng Kristo ang katotohanan ng Ama'y mahiwaga, sapagkat batid niyang totoo, mahiwaga ang Ama. Kaya naihayag ng mga alagad ang kahiwagaan ng Ama at katotohanan ng Kristo, nakita nila ang totoo. At kaya nila napapaniwalaan sapagkat nang gawin na nila, napakita rin ang hiwaga sa buhay nila. Kaya pala, mga minamahal ko, kung sasabihin lang ng kapwa nyo sa inyo at di nyo tutularan ang ginagawa nilang katapatan, paano nyo makikita ang katulad ng sa kanila? Kaya, kung naganap sa kapwa nyo ang hiwaga, magaganap din sa inyo. Kung magaganap sa kapwa nyo ang galak, kayo rin mapapagalak. Kung magaganap sa kapwa nyo ang himala, kayo rin kahit sino ka pa, kayang gawin ng Ama kung pare-parehas ang pananaw, pananalig, pananampalataya na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espirito'y iisa, kaisa kayo na mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Kaya nga, kung ang inyong mga sinasabi, tatlo kayong nagsasalita, ang sinasabi ninyo, ang panyong ito ay puti, ngunit ang isa pala ninyong kasama'y bulag. Dinadaya niya ang sarili niya nang sinabi niyang, hindi puti yan, maitim yan. Sino kaya ang masigit paniniwalaan, yung maliwanag ang mata o iyong bulag? Kaya niya sinasabing madilim ang nakikita niya, kaya ang nakikita niya ay maitim. Subalit yung maliwanag ang mata, nakikita niyang puti. At ang isa naman ang sinabi niya ay kulay dilaw. Ang katotohanan ng kulay ay puti. Sino kaya ang masigit na paniniwalaan? Yung nagsasabi ng totoo na nakikita mismo ng mga maliliwanag ang mata na puti ang hawak niya? O yung pinipilit niyang itim at dilaw? Kung minsan, ganito ang tao. Alam niya na ang totoo, sasabihin pa'y kung ano yung kanya. Ipipilit pa kung ano yung kanyang sarili.
Mapanghawakan lamang niya ang kanyang sinabi. Alam niya nang mapapahiya na siya sapagkat may nakakakita ng marami. Pinipilit pa rin yung sa kanya. Mga mahal, ganito ang mga tao. Kung minsan, nakikita na ng karamihan ng kahiwagaan ng Ama, ngunit may mga bulag sa katotohanan na pinipilit pa rin ang kanila. Hindi nila mapaniwalaan ang kapwa nilang nagpapatotoo na buhay ang Ama, buhay na buhay siya. Sapagkat wala silang nakikita kundi ang kanilang nakikita. Subalit ang pinakikita ng Ama na totoo at tapat, na tunay at wagas, hindi nila makita sapagkat ayaw nilang masdan, pinipilit nila ang nakikita ng kanilang mga mata. Kung makikita lamang ng tao ang gawang mabuti ng Ama at katotohanan niya, hindi na ipagpipilitan ng katauhan na mga mali ang sa kanila. Isusuko nila ang mali nila at hahanapin nila at susundin ang nagsasabi ng totoo. O tao, pag nilayan ang tinuran ko, bulhayin ang sinambit ko. Kaya nga't kung lahat ng nagsasabi ng totoo, pinaniniwalaan nila ang katotohanan ng kapwa niya, mga kasama't kaisa raw bilang anak ng Ama. Di sinsanay, wala nang nasa dilim, wala nang nasa ibang daigdig ng kamalian, kundi lahat ay nasa tuntunin, tuwid at tamang landas. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Yan ang patotoo. Kapag ang tao'y nasa katwiran, dapat mong ipaglaban kung katotohanan. Subalit kung batid mo na alam mong totoo, may mali ka, huwag mong ipilit sa iyong Ama. Sapagkat kapag ginusto niya ang pinipilit mo, magagawa niyang sabihin sa iyo, anak, hanggang ngayon ba, hindi mo pa ako kilala. Subalit, kung batid mo ang mali mo'y naisuko mo, matutuwa, malulugod siya at masasabi niyang, ito ang anak kong isinuko ang kanyang sarili sapagkat nakita niya ang aking kabutihan sa kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Hindi baling ipagpilitan ng tao ang kanya kung ito'y tama at nararapat sa pananaw ng Ama. Subalit, yamang ika'y sumasamba, kayo'y sumasamba, kung batid niyong mali, huwag niyong ipilit ang sarili. Kundi, pangibabawin, pangunahin ang tama niyang gawa, ang totoo niyang salita, upang ikaw na anak niya, na hindi makagawa ng tunay na kanya, magawa mo dahil tinanggap mo siya. Sapagkat walang makatutupad makagagawa niyon, maliban tanggapin siya ng mga walang kakayanan. Upang magkaroon ng kakayahan at upang magawa ang mahirap para sa kanila. Yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Kaya't ang mga tuwirang tumanggap, kumilala, nasa pagkatao mang pagtupad, pagsunod sa mundong ito, ngunit nananaigang sa Ama, kaya't naroon pa rin ang ligaya ng puso nila. Sapagkat di sinabi ng Ama, anak, para makasunod ka sa akin, huwag mo nang tingnan ang sanlibutan. Kundi ang wika niya, anak, masdan mo ang sanlibutan, subalit damhin mo ako nang di ka mawalan. Hindi sinabi ng Ama, mag-ipon ka sa iyong bangan. At pagkatapos, ay ako'y kalimutan. Kundi ang wika niya, magagawa niyong mag-imbak ng lahat ng gusto ninyo, subalit sa tuwin ay alalahanin, ako ang pinagmulan ng lahat ng ito. Upang huwag kayong mawalay at isip damdamin niyo'y siya pa rin naman. Sa gayon, nakamtan niyo na ang mithiin niyong pang tao, pang bagay, pang sanlibutan,
nasa inyo pa rin siya at di kayo iniiwan. Sapagkat anuman ang sa inyo, anuman ang ginagawa nyo, di nyo pa rin siya kinaligtaan, pinangibabaw nyo'y siya. Sa gayon, nang pinangalagaan ang inyong sarili sa kanyang espiritu ay nagtaglay ang bawat isang tumanggap, higit na nagalak ang pusong sa tuwinay may lumbay. Pagharian kayo, mga mahal ko, nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, naunawaan niyo po ba ang mensahe? Tama. Totoong-totoo nga naman. Kailangan mo nang madama mo para ipadama mo rin sa kapwa mo. Kailangan mo munang tanggapin siya para ipatanggap mo sa kapwa mo. Kailangan mong maunawaan mo ng salita niya para ipaunawa mo sa kapwa mo. Subalit, kung ikaw mismo, hindi mo pa siya tinanggap, di mo pa siya nakilala, at salita niya, di pa niya napapaunawa sa iyo, di mo inunawa, paano mo masasabi, kapatid, buhay ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang lahat ng nagsasabing buhay ang Diyos, nadama, nakilala. Ipagpatuloy nyo ang pandamang yan. Sumulong kayo, ipaglaban ang Ama. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano mong tuturuan yung kapwa mong mag-alaga ng manok kung hindi ka pa naman nag-alaga ng manok? Kaya, kailangan, bago ka magturo ng pagpapaalaga ng manok, may experience ka na rin. Naranasan mo na yun. Anong ibig kong sabihin, mga mahal? Paano mo masasabi sa kapwa mo, nag-alaga ka sa puso mo ng pag-ibig ng Ama, na hindi mo pa naman nadama siya, nang hindi mo pa inaalagaan sa puso mo'y siya? Kaya, paano mo masasabing, inaruga ako ng Ama, inalagaan niya'y puso ko, at tinanggap ko naman siya, nanahan siya sa akin? Buhay ba ang Ama? Kaya kailangan, bakit naman sa manok hinambing? Sapagkat, ang manok nangingitlog. Ganyan, mga mahal ko, ang pag-aalaga sa puso nyo ng kalooban ng Ama at pagmamahal, parang manok nangingitlog. Ang itlog ay pinakikinabangan na paparami ang manok. Gayon din ang pag-ibig, ang galak na nananahan sa puso nyo. Napapangitlog, napaparami kapag tuwiran nyong pinangalagaan ito. Buhay ba ang Ama? Bakit hindi ko sinabing baboy? Sapagkat hindi maaring maging ugaling baboy ang tao. Ang manok, kumakahig man, subalit lumilipad at naghahanap, tumutuka. Ang baboy naghihintay na lamang ng abutan. Hindi siya makakalaboy-laboy dahil hindi siya lumilipad at hindi siya kumakahig. Sapagkat kung katulad ng manok, ang puso niyong naaaliw ay lumilipad sa galak, makatutuka kayo ng pagmamahal ng kapwa niyo. At kapwa kayo magbibigayan ng kahalagahan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang. At ang manok, hindi lang minsan mangitlog. Hindi man sabay-sabay bawat araw. Subalit, habang inaalagaan mo yung tandang, nakapangitlog na't nakatipon,
maaring muli siya'y magnitlaw. Hindi tulad ng baboy. Biglaan man siyang manganak. Subalit, kapag isa lang ang nilabas niya, wala nang kasunod. O tao, mahal ko kayo. Pag nilaya ng tinuran ko, bulayin ang salita ko upang matanto nyo. Tao, kapag nasa espiritu kayo, ang may tuturo nyo'y pang-espiritong gawa at salita. Kapag nasa pagkatao kayo, ang may tuturo nyo, pagkatao. Kaya nga, kung nagdaramdam ang puso nyo sa pangungusap nyo, may pagdaramdam din ang kapwa nyo. Subalit, kung espiritu at gawang espiritu, sino man ang kausap nyo, mapaghihilom nyo ang galit kung kausap nyo'y galit, sapagkat ang espiritu ng kabanalan ang siyang inyong taglay upang kausapin ang mainit na ulo, upang maghilom, magpakumbaba, makapagtimpi. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. At ang manok, ang tandang naglulukob ng mga sisiw. Subalit ang baboy, mismo siyang naninipa sa kanyang mga anak. Kaya mismo siya ang nagdadagan at pumapatay sa sarili niyang anak. Ngunit ang manok, kapag pahapon na, nilulukuban niya ang lahat ng kanyang sisiw. Yaon ang may pag-ibig at pagmamahal. Hinahanap niya at nilulukuban ang kapwa niya upang mapadama pag-ibig niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. At tulad ng manok, pagkatapos niyang naglimlim, muli siya ay pwedeng pakawalan at hanapin na naman ang kanyang tutukain, hindi tulad ng baboy. Kapag siya'y nanganak, mula sa simula, siyang aalagaan mo. Mula pagkabiik hanggang tumanda siya, siyang susubuan mo. Subalit ang manok, siyang naghahanap at maari siyang maghanap ng kakainin niya. Yan ang puso niyong may nararamdamang mabuti. Maaring hanapin niyo ito sa kapwa niyo tao. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, kung kapwa, puso at puso nila'y iisa, magkakaisa nga sa damdamin mula sa Ama. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya nga, ang manok, kapag ito'y pinatay na may itlog sa loob, mapapakain pa rin sa iyo ang laman niya sa loob. Ngunit ang baboy, kapag namatay at may biik sa loob, di mo makakain ang kanyang anak. Tao, anong ibig kong ituran? Namatay man ang taong mapagmahal, hindi ito malilimutan. Patuloy at patuloy mararamdaman kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Sapagkat patuloy na nakita ang kanyang kahalagaan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang kayo ay naririto. Batid kong lahat kayo'y nagsimula sa itlog. Sa inyong mga magulang na pinagmulan, pinagsama ito upang mabuo kayo bilang kayo'y tao. Kaya't batid ko, kung di makikilala,
Ang pinakikilala ko, di matututunan nyo. Mga winika ko't binigkas sa inyo. Kaya't ang may pandama, nagalak ang puso niya, nakilala ang Ama. O mga mahal, magnilay kayo, walang namamatay sa mabuting gampanin. Subalit sa kasamaan, may napapahama, nabubulit sa dilim. Yan ang nasa ko, patuloy na kumampay. Ang mga pakpak nyo na maging matibay. Bagwis ninyong taglay, samay ialay, upang di ganap mga bali iyan. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinutura. Magnilay at magbulay, magtanto kayo sa aking niluwal. Mahal ko kayo, yan ang totoo. Kaya't sa iba't ibang paraan, gumamit ako ng mga kapwa niyong maglalahad nito. Mga aral at salita kong totoo. Kaya't kung may puso kayong mula sama, mawawawaan niyo mga tinuran ko. Mararamdaman wagas na pag-ibig ko, tulad ng Ama na nagmamahal sa inyo. Tao, mahal ko kayo, yan ang pawang katotohanan. Alisin nyo ang takip nyo, maskarang dalot sa buhay nyo, upang maibsan ganap ang inyong lumbay. Itatak nyong lubusan salitang mainam sa mga isipan, sa inyo'y mga buhay at mabuhay din. Damdamin nyong may kasiyahan. Tao, sinong may pag-ibig na nalumbay sa kanyang kaharap? Kung pag-ibig niya'y nadarama at kapwa sila nagmamahalan, hindi kailan pa man tulad ng mag-asawa nag-iibigan. Mayroon man kung minsan sila'y alitan, subalit nagpapatibay ang kanilang mga tampuhan, upang dooy masuka, madama nilang lubos silang pala'y ganap na nagmamahalan. O aking mga mahal, nakipagkasal ako sa inyo. Aking espirito'y nilulukop ko upang madama ninyong pag-ibig ko. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Yan ang totoo. Kailangan niyong madama muna nang matanggap niyo ako. Maging ang kapwa niyo na tulad niyo, nagkamali, nagkasala. Nekaramaneyana, nekaramaneyana, nekaramaneyana. Mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ay, buti ng Ama, kay dakila niya. Ay, Ama kong mahal, kay sarap magmahal. Totoo po,
Sapagkat kundi sa pagmamahala natin, di wala po tayo ngayon dito, no? Kundi sa pagmamahal ng Ama, di wala po tayo dito. Kundi sa kaloob niya, di wala po tayo dito. Kaya patotoong mahal niya tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali. Kaya walang hindi mababago. At kung iniisip ninyo, ang inyong kaluluwa, lagi ninyong tandaan, ang katawan ay panandalian lang sa lupa at hindi paroroon ang katawan kung hindi mamamatay upang magkaroon ng bagong buhay at kalwalhatian, iyaon ang kaluluwang humiwalay. Mga mahal, pagarian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maari namang maging mabuti kang anak ng Ama kahit may pangarap ka. Maari ka namang maging mabuti kahit na may ginagawa ka, naukol sa buhay mo, at kaya mo namang magpakatotoo kapag ang puso mo'y nasa Ama na ito. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Naunawaan niyo po ba, mga mahal ko? Pawang katotohanan. Kaya nga, ang inahing tandang kapag padating ang lawin, nilulukuban niya ang kanyang mga anak para walang makita si lawin. Baka madagit at kuhanin. Kaya naman, ang tunay na magulang, ayaw niyang makuha ng di kanyang espiritu ang mga anak niya, kaya't patuloy nilulukob ang espiritu niya, ngunit paano may lulukob? Sa umaayaw, lumalayo, at nililimot siya. Kaya madadagit siya ng lawin at tatangayin siya. Yaon ang mga anak ng Ama na nawalay sa Kanya. Ang sakiti na tinangay ng lawin nilipad at pagkatapos ay ibinagsak. Kung ang hahanapin lamang ng tao'y ang kanyang pag-angat at pagtaas panandalian, ngunit nalimutan niya ang kanyang tunay na dapat kilalanin kapag binitawan ka ng kumuha sa iyong hindi Ama. Sa una ka lang paliligayahin, sa una ka lang patatawanin dahil aliw na aliw ka sa dulot niyang kamalian. Ngunit kapag ikaw ay nasaktan, di kanya gagamutin, di kanya aaliwin. Babalik ka pa rin sa Ama para siyang umaliw sa iyo at hanapin mo'y siya. Sapagkat ang kalaban niya ay di makabubuhay kundi pumapatay ng damdamin, ng kalusugan, ng mabuting kaisipan. Subalit siyang bumubuhay ng pusong nagumbay, nawalan ng pagmamahal at pag-asa, at nagbubuhay ng liwanag na nadimlan na kaisipan, at bumubuhay ng buong kaluluwa at katawan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang mga nilikha niya, patotoo lamang nakilala niya at batid niya. Ang lawin ay walang alam kundi mandagit at manguha. Ngunit ang sisiw patuloy na nagpaparami at nagpapalikom ng kanyang mga anak na sisiw. Ganyan ang Ama. Hambing
sa tandang. Patuloy na lumulukob at naghahanap ng kanyang mga anak upang kanyang lukuban. Subalit si Satanas, patuloy inaagaw. Kaya't kapag naabutan ka na marupok mahina, nakuha ka niya. Ngunit kung matatag ka, Ama ay di ka naiwan. Di ka niya iwanan at di siya mangiiwan. Hindi ka tulad ng isang masama. Pagkatapos ng lahat, nagupo ka niya, hindi ka niya kayang iligtas. Ang Ama, ginupo ka man ng sino, kaya kanyang itindig, iligtas, aliwin, pagalakin, at pagalingin anumang sugat na dulot ng lawin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Ay, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, nalumbay ba kayo? Hindi sa Ama yan. Nagalit ba kayo? Hindi sa Ama yan. May takot ba kayo? Hindi sa Ama yan. Nag-alala ba kayo? Hindi sa Ama yan. Kaya, huwag kayong padagit. Lapitan niyo ang Ama. Hawak niya kayo. Huwag kayong bumitiw. Hindi kayo ang kakapit sa Kanya. Siyang kakapit sa inyo. Lumapit lamang kayo. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, pag ikaw ang kumapit at tumakbo siya, baka maiwanan ka. Ngunit kapag siyang humawak sa'yo, kahit siya magtungo, kasama mo siya. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, parte-parte. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, pawang katotohanan. Ang lahat ay kagalakan. Kaya, kapag ginawan ka na ng paraan ng Ama at pinakita niya ang pagmamahal niya, linisin mo na isip mo at damdamin, magpakasaya ka na. Sapagkat kundi sa kalooban niya hindi mangyayari ang maging marapat na payapa. Kaya, ipagpatuloy mo ang pagtanggap, ipagpapatuloy niya sa iyo ang paglingap. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, paano ka nga niya lilingaping ganap at madarama mo paglingap niya kung ayaw mo ngang lumapit na ganap? Buhay ba ang Ama? Kaya, mararamdaman mo ang kanyang paglingap kapag lumapit kang ganap. Buhay ba ang Ama? Paano ako lalapit? Sabi ng taong walang alam. Hindi mo siya makikita. Ika'y nakikita niya. Tawagin mo lamang siya. Pag-aralan mo ang aral niya, sa buhay mo, nasa sa iyo siya. Buhay ba ang Ama?
Buhay nga ba ang Ama? Ay buti ng Ama kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, o taong aking mga minamahal. Halina kayo ay magnilay, magbulay ng tuwiran. Pagharian ng lobusan, kaisipan nyo't kalooban. Upang mangibabaw ang kasiyahan, magalak kayo na tuwiran. Payapang isip nyo'y sa inyo'y kamtan, payapang payapa kayong mahihimlay. O taong aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, atin nyong amay kamtan. Upang kailan may di mga lumbay, ano man pinagdaraanan, tapang at katatagan ang sa inyo'y iniaalay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Ama sa inyo ay pakinggan, walang hindi siya may bibigay, walang hindi siya magagawa, walang hindi siya matutupad kapag ito ay marapat. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Ama sa inyo'y pakinggan, walang hindi masisiyahan, walang hindi magagalak. Tumugot man ang inyong galak, muling bubuhayin niya yaan. Kaya't halina mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Hanapin nyo katotohanan upang makalaya kayo kailanman, di na muli pang madidimlan. Ang Ama ang sa inyo'y kamtan, ituturo niya tamang paraan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Ama sa inyo'y daming lubusan, sa puso nyo ay ikintal, sa damdami wag mawalay. Salita niya sa inyo'y ganap manahan, patutunayan niyang siya'y sa inyo'y buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Oh, mga minamahal, pang-wallet yan, para laging magkalaman, ano? Pero hindi yan bantayin wang wallet, kundi ay pinapanaligan, ano? Tinatawagan, sinasambayan. Hindi yan titingnan lang at sinasabing, magkapera ka diyan. Kundi, tatawagin mo siya at dadamhin. At sasabihin mo sa kanyang, ika'y aking kailangan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, ang Diyos ay buhay, noon ngayon, at magpakailanman. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng katotohanan ng pangunawa ang mga isipan nyo, mabuhay ang pag-asa at galak sa puso nyo, matigib ng pagmamahala ng bawat isa sa inyo, ang pagpapalay sumainyong lahat sa lahat ng kabutihan na mula sa Ama
sa inyo'y manahan. Pagpalain kayo. Tayo na po at may isang